Mukhang si Senador Joel Villanueva ang susunod na hindi lang kaso, warrant of arrest. Matapos hulihin o sumurrender si dating Senador Bong Revilla. Dahil inamin po ni Attorney Paulo Paul Martinez, tagapagsalita ng Department of Justice, na dapat nung 1 linggo pa nila na ipal yung kaso. Pero nag-request daw umano ang kampo ni Villanueva na bigyan pa sila ng pagkakataon. Dahil kahapon po dapat merong initial or preliminary investigation para ho dyan sa kasong malversation laban sa senador. Pero hindi po dumating at humingi pa ho ng ilang araw. So, ibig sabihin ito, ang Department of Justice ay talagang itong mga senador na merong mga ebidensya at testigo laban sa kanila ang siyahong talagang kakasuhan at ipapaaresto. Alam nyo kasi, napatunayan na natin na merong probable cause na nagagawa ang mga investigador, ang DOJ, ICI at Ombudsman. Kasi ganito po, kung yung magugunita, lahat ng ipinail na kaso ng Ombudsman sa Sandigan Bayan, ang bilis ng desisyon, magrapol at maglabas ng warrant of arrest. Kahit kanino. Natandaan niyo yung unang kasong ipinail sa Sandigan Bayan, plunder, graft and corruption, malversation laban kay Saldico at mga iba pang mga kasapakat sa korupsyon. After 36 hours, naglabas kaagad ng warrant of arrest. Hindi nga lang mahuli dahil malayo, nagtatago sa abroad si Saldico. Pero yung mga engineer na kasama niya, yung iba nahuli, ang iba nag-surrender, pero arrested lahat yan. Itong kay Bong Revilla, ipinail ng Friday, ng hapon, tapos may Sabado, Linggo, walang pasok yan. Pagdating ng Lunes ng umaga, rapol, pagdating ng hapon, arrest order na, warrant of arrest. So, ibig sabihin, yung case build-up na ginagawa ng Ombudsman ay positibo. Nagpapatunay lang na lahat ng kaso na kanilang ipapile, merong sapat na ebidensya, may probable cause, at makukumbinsi kaagad ang mga maestrado ng Sandigan Bayan, mga justices ng Sandigan Bayan, sa kahit anong division. Kasi nirarapol po sa Sandigan Bayan kung anong division na maghahawak ng kaso. First, second, third, fourth, hanggang fifth division ata yan. Ganon. Magkakaiwalay pa. Katulad nung kay dating Senador Villa. Iba yung naghahawak ng ano tawag dito? Malversation case at yung corruption. Doon yung corruption, bailable. Pero yung malversation, non-bailable offense. So, kaya nag-bail na si dating Senador Revilla, pero kulong pa rin. Ayan. So, itong ginagawa ng Executive Department at ng Ombudsman, pagpapatunay na talagang mayroon po at hindi naman talaga ikakaila. Dahil kitang-kita ng taong bayan ang korupsyon, ang nakawan sa pera ng bayan sa Department of Public Works and Highway. Kaya dapat talaga ipakulong. So, si Villanueva ang posibleng susunod at si Jinggoy Estrada. Aabangan natin yung iba pa, si Escudero, Nancy Binay, si Po at mga Villar kung ano ang mangyayari. Lalo na po yung dating dating Secretary Manny Bonoan. Kasi talagang marami yung nagpapatunay na siya ay meron ding kickback o merong pananagutan sa malversation, graft and corruption, pwede pang plunder. So, tuloy-tuloy na ito. Naintindihan ko na at maintindihan din natin lahat. Hindi ganun kadali. Tanungin nyo yung mga maraming abogado. Alam nila ang magbuo ng kaso, magpatibay ng ebidensya, hindi po ganun kadali yan. Hindi katulad sa pulis. Yung police matter.
Pag mayroong crime, inimbestigahan, file ka agad ng kaso. Dito po sa graft and corruption, hindi pwedeng padalos-dalos. Kasi ang bilin ng Pangulo, kahit sino kasuhan, pero tiyakin na mayroong ebidensya para hindi ma-dismiss ang kaso. In other words, ang bilin ng Pangulo, panagutin hanggang sa huli, hanggang sa trial, managot at maparusahan ng batas. Yan ang maganda. Kaya pala gano'n na noong nakaraang taon, bago nagpasko ay walang malalaking taong naipakulong. Yung pala'y talagang inaral na mabuti. At ngayon, ating intindihin, hindi ganun kadaling mag-develop ng ebidensya at mga kaso. Kasi nga po, maraming kaso. Isipin mo, plunder, malversation of public fund, graft in corruption, bribery, at saka ho yung ano tawag ito? Violation sa procurement law. Kasi pag yung bidding law, kasi pag walang bidding, labag din sa batas yan. Kaya hindi basta korupsyon, talagang iba-iba. Kaya kung yung mapapansin, bawat isang tao, 4-5 ang kaso. Isipin mo yung mga ebidensya ng bawat isang kaso. Sabihin natin 1,000 pahina bawat isang kaso. Ay kung 5 yan, di 5,000 document bawat kaso, bawat isang personalidad. Ganong katindi. Yung mag-xerox lang yan, mag-review, abay, sakit sa ulo. Kaya nga, di ba, bulto-bulto, truck-truck, pick-up na mga dokumento ang isinumite ng DOJ, ng ICI, before Ombudsman. At ngayon, karamihan nasa Ombudsman. Ini-evaluate lahat yan. Case build-up. Kaya nga, di ba, noong nakaraang taon, may nanawagan na ang Ombudsman na kailangan sila ng mga bagong abogado. Mag-hire sila ng mga bagong abogado kasi sa dami ng kaso. So, hindi pwedeng mag-relax. Hindi pa safe ang mga senador at congressman. Ngayon, yung dati at kasalukuyang congressman. Itong pagpapahuli, pagkaso at pagpapahuli kay Bong Revilla na kaalyado ng gobyerno ng Pangulong Marcos ay isang napakalaking halimbawa. Kaya yung ibang mga nasasangkot, oposisyon man kayo, kaalyado, makukulong talaga kayo. Kayo, nagsisiksikan na ngayon sila dun sa Quezon City Jail. Si Revilla at yung mga district engineer. Sunod-sunod na ito. Okay? So, any comment, reaction, malaya po kayo. Walang personalan, issue lang, pagbibigay lang ng impormasyon. Dahil para sa akin, lagi kong sinasabi, for information and for education ang ating mga topic. Opinion, may pinanghuhugutan.